Good morning mga kabisi. Ito ang plums na kulay dark purple pag inog. Pagka hilaw pa yan, ganyan ang kulay niya, medyo maasim. Ngayon dalawang kulay yan. Itong purple, dark purple, saka pag inog na, saka yellow. Ngayon, kung papagmamasdan nyo, parang kumpul-kumpul siya na parang lansones, diba? Pero iba lasa niyan, hindi lansones. Ito magandang gawing candy. Ito naman, nabulok yan. Hindi, na-dry lang, pero hindi naman bulok yung kalahati. Ngayon, magpapatulong ako sa mister ko kasi hitik na hitik siya sa bunga. Nagdala na kami ng hagdan. Hindi ko kasi kayang mamitas ng sobrang dami. Ito ang masarap na candy. Kaya sa mga gumagawa ng candy, ang gagamitin nyo, prutas talaga. Para hindi nadadala ang mga virus nyo. Hindi magkakadiabetes. Kakakain sila ng vitamin C na aalis umay pa. Okay? So, magsusuot na ako ng head strap kasi hindi ako makakakilos sa ganitong dami ng bunga kung hindi ko gagamitan ng head strap. Kaya be sure to subscribe para mapanood nyo rin yung mga dati kong vlog, dahil pag hindi kayo nakasubscribe, hindi nyo mapapanood yung mga updating, yung mga bagong vlog. Yun ang ibig sabihin ng updating vlog, updating videos. May parating na bagong vlog. Okay? So, may dala kami ditong lalagyan. Ang sabi ng mister ko, wag kong puputulin ng sanga. Yun, ito lang ang ititira ko kasi ano yan eh, marami na rin kasi nahulog. Ano siya, where are can you get the other container? Ito, kaya marami na kaming container na nabigayan ni daddy sa ni Jinky, nalagyan ng prutas. Yun, pipiliin ko lang yung talagang hinog. Hindi ko pipiliin yung medyo pula-pula, maasim. So, I will get only those that are fully ripe. Because I cannot wait till it fall to the ground. My husband told me that I cannot cut all the stem because that's where the flower is coming out, and the flowers will have fruits next time. So all I can do is to cut close to the middle, because if you put it in the rep, it lasts longer when you still have a small stem. What is a small stem? Yun, ang small stem ito. Kasi naobserbahan ko siya noon, may prutas akong nabili. Dito nakalagay yung tag. Nung nilagay ko sa rep, tumagal. Kasi pagka yan, open, madaling pasukan ng mikrobyo. Ang refrigerator kasi kahit nililinis nyo, may mikrobyo pa rin kasi siyempre hindi yun naman pwedeng hugasan yung ibang mga prutas. Dahil may kahit prutas, gulay, may mga prutas at gulay na pag hinugasan nyo, hindi siya tumatagal sa rep. Nangunguluntoy. Kasi yung tubig, minsan, kadalasan, may mga kung ano-anong ina-add na kagaya ng chlorine,
chloride. Yun, nagre-react yun sa acidic ng prutas. So, ang pagkain ng prutas, the correct way of eating fruits is after meal. Because if you haven't eaten yet, and you eat fruits, you will have a stomach ache. It's very natural because of acidic content of most of the fruits. But not all fruits are acidic. There are certain fruits that are not acidic. But sometimes, if it is fully ripe, it becomes acidic also, like the banana. If it is exact ripe, it is not acidic. But if it is fully ripe, it becomes acidic. And banana is rich in potassium. If you have stomach ache, it's good to have banana and to balance the food that you're eating. Let's say you eat too much acidic, to balance it, and too much sugar. To balance it, you have to eat the banana. Dapat kakain ng banana. Ngayon, kahit sa merienda, masarap pang nilagang mais. May mga pagkain kasi na ini-ignore natin, pero yun ang masustansya. Nilagang mais, steam kasaba, mga plain na walang sugar. Ngayon, siyempre, by occasional lang. Saka, magmimerienda ng may mga timpla, may mga dagdag ingredients. Pero kung makakakain kayo ng mga plain, sandali, kukunahan na ako ng ladder para makita ko yung hinog. Ito kasi nandito pa sila. Doon, aakit ako doon. Maya, pipiliin ko lang yung hinog. I will just harvest the ripe. So we will leave something on the tree. Oh, you see, we were able to step the fruits. So it will invite flies and insects. So we're also getting that. But for the meantime, we need to concentrate on harvesting the fruits. Oh, hello. Ang pusa. Gusto din umakyat. Tutulungan kami. Isa niya yung mga pusa ko ano nakikita, ginagaya. Yan, tahimik lang siya daw, no? Yuy! Bait! Ang bait naman! Behave ba? Very good! Very good ang cat. Kasi minsan mainam din yung pinakausap nyo ang mga pusa. Nagiging matalino sila. Baka sinusuway din. Pag-spoil din. Pwede kasi mga naturuan niya, walang alam. Parang tao. Pag ini-educate ang tao, natututo. Kasi minsan, na-control, lalo na pag kami mga bisyo, nawawala sila sa katinuan. Kaya iwasan ang pag-inom para hindi ka na pagluloko. Minsan nga kahit hindi umiinom, naloloko eh. What mo kung naiinom kayo ng alak, naglalasing kayo. Kaya maraming mga aksidente. Tapos ang aksidente, naharap pa kayo sa maraming kompromiso. Kompromiso ng mga bayarin. Kung naka-aksidente pa kayo, paano kung nakapatay, paano babalik ang buhay ng mga namatay. Excuse me. Kaya mahalaga yung pagsunod din sa mga batas trapiko.
Siyempre may mga hindi maiwasan na yung mga minsan paniningil. Kaya aalamin nyo rin yung mga batas na para makaiwas kayo sa masingil dahil kagaya niya hindi pa naaabot yung mga tulong na para sa inyo. Paano nyo matatanggal kung lumalabag kayo sa batas? Di sisingilin kayo na sisingilin. Kaya iwasan na muna ang pagta-travel para nakakatipid sa gasolina. Kung magtanim-tanim kayo, kung magpunta kayo sa mga lugar na pwede kayong makaanin ng mga prutas, pambenta, pangkain, natulungan nyo pa yung pamilya nyo kesa napapaipit kayo sa traffic. Kasi iisipin nyo rin yung mga wala naman kayong gagawin sa Maynila. Huwag na kayong magluluwas kung wala kayong pakay para lumwag-luwag ang traffic sa Manila. Yun lang mga talagang may sasakyan na may panghanap buhay, may intensyon. Kailangan kasi paano kikita. Kaya dito, paano kikita dito? Bawal dito, kailangan may store, may permit, may mga tauhan. Kailangan pupunta sa Amerika, maganda ang teamwork, group. May teamwork kayo ng group. Lolo, you have to harvest only those that are ripe. That's what I'm doing. I just remind my husband not to harvest the unripe because so we have something to harvest whenever we feel like eating fruits. Ay, nakapit ko pati dahon. Hindi ko alam kung nakikita niya. Ay nako, nakakangawit. Ay, laki. Access. Ito kung natanga yung kambal pala. Natanga yung isang maliit. Kasi hindi ko nalagyan ng nawawala yung aking scare ribbon para panakot sa ibon. So, ano dito yung kupit ko? Hindi ko makita. Ayan. Pinakain ng ibon kasi masarap, pero pwede nyo pa rin hatian yung ibon. Tatanggalin nyo lang yung parting kagat kasi ang ibig sabihin nun fully ripe na yun, kaya tinikman na ng ibon. Ngayon yung mga ibon dyan, kaya ako naglagay doon ng mga scare ribbon para warning, hindi sila magpunta dito kasi ayaw ng mga pusa sa mga ibon. Talagang pag napasok sila sa bakuran, tigok. Kaya naglalagay ako ng warning doon sa labas. Meron din doon, nabibili yan sa Tractor Supply, TSP sa California. Try nyo rin kung may mga ribong kayong ganito kasi yung reflection niya nagtatabi ng ibon. Saka nabibili rin pandikit ng langaw. Ito kasi pag maraming prutas, malangaw. Kaya ito lalagay nyo sa mga malangaw, balik natin. Sa Philippines meron yung isang side lang. So ilalagay ko dito kasi na yun yung kabila puno na. So siya, ayan, dyan siya.
So ito apricot. Meron pang bunga. So babalik ako doon. Pupulutin ko yan mamaya. Ito yung mga kinagat ng ibon. Nakapanghihinayang. Pero walang magawa, talagang ganun kasama ang ibon. Kasama ang ibon sa partiyan. Pag nagbabasa kayo ng Bible, sinasabi yan. Pati mga maiilap na ibon, tiran din ang maiilap na ibon. Kaya hindi ko na aalisin muna nga pala yung mga nakagat ng ibon para meron din sila. So ang lalapitan ko yung huy! Ay, sus ma Joseph. Yan. Kasi inabala mo ako. Nahulog tuloy. So, itatabi ko na muna siya dito. Dahil titingnan ko kung hanggang saan marireach ko. Dinay ko. Napakataas. Paano ko yan maaakyat? Kahit may ladder hindi above. Ako, ang ganda pa naman yung nasa pinakaitaas. Ang ganda ng nasa taas. Teka. Lilipat ako din Hahanap ako ng matamis. Ayan. Ito naman, spring onion. Sibuyas Tagalog na lumaki. Kasi nilagyan ko ng miracle grow. So, ito, pwedeng hindi pa anihin. Medyo, pag nakakakita kayo ng mga ganito, yun na yan. So, kuha tayo. Ito pala yung mga may pingas. So, pipiliin ko lang hinog. May hinog. Ang ganda. Pwede siguro itong smoothie. Hindi ko pa nasubok. Smoothie. Baka magkahalo kami ng ibang prutas kagaya ng pineapple. Isa kasi masarap yung itinatay ng iba-ibang kagaya ng ginagawa ng mga smoothie. Kaso nadala na akong bumili ng smoothie sa mga nabibilang ko dati kasi inaanohan na nila ng hindi mo malasahan ng prutas, kaya maganda kayo magagawa smoothie kagaya ng apricot. Lalagyan nyo ng gatas, yelo, dadagdagan nyo ang gatas. Mas masarap pag maraming gatas. Meron pa kayong calcium sa katawan nyo, kasi pag may calcium kayo sa katawan nyo, hindi sasakit ang katawan nyo. Calcium, mga muscles nyo. Pero yung may mga pananakit ng nerve, cause ng paggamit ng computer sa pagluluto, na kaya ng katas ng aloe vera. Pag pinahid nyo, mararamdaman nyo talaga mawawala yung pananakit ng mga muscles nyo. Very effective, kaya marami akong tanim na aloe vera. Kasi may nabalitaan din ako na gumaling sa stage 4 cancer. Although napatunayan ko na rin kasi nung minsan sumakit likod ko.
siguro sa nakain ko. Nakain kong sample sa Costco. Hindi ko alam kung sa chicken, chicken wonton chicken with cilantro. Hindi ako sanay kumain ng mga cilantro. Masarap na parami ako ng sample. Pati yung sample sa sample ng mister ko. Nilapang ko. Kain ako. Talagang halos nahirapan ako sa paglakad. Akala ko pagtayo-tayo. Kaya pagapang ako sa kama. Buti nakuha ng pahit-pahit. Saka kain talaga ng aloe vera. Pinagtyagaan ko talaga. Dahil hindi naman ako mahilig magpa